Happy Tuesday morning po sa inyo lahat mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa ating muling pagkikita-kita sa umagang ito sa pamamagitan ng ating online ministry. Ito pong ating morning devotion, ang ating pong Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ating patuloy na purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga banal na salita. Sa umagang ito, ang ating pong pagbubulay-bulayan ay may pamagat na Invest in Eternity. At ang ating pong batayan talata ay ating pong mababasa sa Lucas chapter 12 verses 15 to 21. At ganito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos sinalaysay ng ating Panginoong Hesus ang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin, kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ko ng mas malaki doon. At ilalagay ko ang aking ani sa iba kong ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon.
Kaya't magpapahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpapakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Panginoon Diyos. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ang talinghaga ng mayamang hangal dito po sa Luke chapter 12 verses 15 to 21 na ating binasa ay ikinuwento ng ating Panginoong Hesus bilang tugon sa kahilingan ng isang lalaki na nagnanais kunin na ang bahagi ng kanyang mana mula sa kanyang kapatid. Batid ng Panginoong Hesus na nasa puso ng lalaki ang kasakiman sapagkat ang sobrang paghahangad kahit labis-labis na ang nasa kanya. So talagang pinapakita po dito yung pagiging ganib ng lalaki dito sapagkat meron na siya ngunit tumihingi pa ng labis-labis para sa kanyang karangyaan sa buhay. Ang wika nga po sa panahon natin ngayon, ito ang malaking pagkakamali ng maraming tao. Ang paniniwalang ang halaga, ang kahulugan, ang kabuluhan ng kanilang mga buhay ay nakasalalay sa daming naipong pera o naipundar na ari-arian. Maraming mayaman ang naging miserable ang buhay sa kabila ng kanilang kayamanan dahil sa maling paniwalang ito. So, kaya nga nagsasabi ang marami na kapag yumaman ako, wala na akong problema. Yumaman lang ako ay talagang sasaya na ang aking buhay. Pero sa kasaysayan po, marami ang naging mayaman na lalo pang naging malungkot ang kani-kanilang mga buhay. Katulad nga po dito sa ating binasang talata sa Lucas, na batid ng lalaking ito na umani ng maraming anihin sa kanyang bukid na inakala niya na ito na ang magiging sapat ng kaligayahan ng kanyang buhay. Tunay na nagpakasaya, uminom at hindi man lamang na-mention ang kabutihan ng Panginoon Diyos upang siya'y umani ng sagana. Kaya ang wika nga po, biglang dumating ang kamatayan sa lalaking hangal at sa panahon ng kasaganahan na inakala ng lalaking ito na tatamasahin niya ang kanyang kayamanan sa mahabang panahon. At pagkatapos na ikwento ng ating Panginoong Hesus sa verse 21, ng wika nga po ay ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Ang wika nga po, maging ang edukasyon, propesyon, posisyon at maging ang possession ay hindi garantiya upang ang tao ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Ang walang hanggang buhay ay kaloob ng Panginoon Diyos at maaari lamang matamo sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ito'y walang bayad sapagkat binayaran mismo ng ating Panginoon at ang kanyang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo ang naging pambayad sa lahat ng kasalanan upang magkamit ang sinumang taong sasampalataya sa Panginoon ng buhay na walang hanggan. Maging ang pagiging reliyoso ay hindi nagbibigay ng garantiya upang makamit ang buhay na walang hanggan. Ang wika nga po, hindi relihiyon ang nagliligtas, kundi ang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ang katiyakan ng pagkamit ng buhay na walang hanggan ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus na naipakita sa pagkakaloob ng anumang lubhang mahalaga sa nagbibigay. Isa sa katibayan ng pananampalataya natin ay yung kusang loob na pagsuko ng ating buhay maging ng ating mga tinatangkilik upang tayo ay makatanggap ng masaganang pangako ng ating Panginoon Diyos.
ang mismong pag-iimpok para sa kinabukasan ay hindi po masama. Hindi po yan masama na tayo ay mag-invest para sa kinabukasan, lalo na sa ating mga mahal sa buhay, mga anak. Sapagkat alam natin na maaring tayo ay mawala, ngunit maganda na meron tayong mga naipundar at naipon doon para sa ating mga may iwan. Nagiging mali lamang ito kung sa pananaw na ang kayamanan ay siyang ginagawang pangunahing layunin ng buhay. At kapag pinabayaan ang buhay espiritual at na-focus doon sa mga pag-iimpok ng mga kayamanang panlupa at hindi na naisip, katulad ng lalaking ito, ang magpasalamat sa Panginoon Diyos, ay walang puwang ang Diyos sa kanyang buhay, sapagkat inakala niya na ang lahat ng resulta ng kanyang mga tinamasa ay dahil sa kanyang sariling kagalingan, karunungan, kalakasan, at pagsisikap sa buhay. So hindi na niya in-acknowledge ang biyaya ng Panginoon Diyos, ang pagkilos sa buhay niya, sa masaganang mga naani. Sa halip ay inangkin niya ang lahat ng ito dahil sa kanyang mga kagagawan, karunungan, kalakasan. Kaya naman nagiging mali ang pag-iimpok, no, ng mga bagay kung ang nagiging pangunahing layunin na ay isang tabi ang Panginoon Diyos sa kanyang buhay at sa halip ay maging pangunahin ang mga bagay-bagay na kanyang tinatamasa. Kaya naman po mga kapatid, patuloy tayong i-bless ng Panginoon sa ating mga pagsisikap sa buhay na ito, ngunit huwag nating kalilimutan na masigit na mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Ang sabi nga doon, sa langit ay walang nakakapasok na magnanakaw. Kaya yung lahat ng ating mga naimpok, na-invest sa kaharian ng Panginoon, lahat po yun ay mararanasan natin, lalo na yung gantimpala ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Kaya patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon at kilalanin natin siya na ang lahat ng nasa atin ay galing sa Kanya, lalo't higit sa lahat ang ating mga buhay. Wala tayong karapatang magmalaki sa ating Panginoon kung ano ang meron tayo ngayon. Sa halip tayo po ay magpasalamat sa lahat ng Kanyang kabutihan na ating natatanggap. Salamat sa ating Panginoon at samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, araw ng Martes, na muli niyo kaming ibinangon sa aming mga higaan na taglay ang aming mga buhay at kalakasan. Salamat po Panginoon at aming pong idinudulog sa iyo ang umagang ito sa mga gagawin namin sa buong araw. Kami po ay inyong gabayan, palakasin, ingatan sa aming mga gagawin aming Panginoon. Pagpasok sa trabaho, pagpasok sa paaralan, makarating at makauwi ng mga ligtas at payapa. At patuloy po namin dinadalangin, Panginoon, ang aming mga kalalagayang pisikal sa mga kapatid namin na may mga karamdaman. Inaabot po namin sila sa panalangin, ang kagalingan mo, Panginoon, mula sa kanilang mga pananampalataya ay kanilang maranasan. Purihin ka, aming Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa ating lahat sa inyo pong pagsama sa akin sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon at purihin natin ng Panginoon sa kanyang kadakilaan. Isa po muling friendly reminder sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today, umayo at maglingkod.